Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Tuloy po kayo sa ika-14 na gabi ng San Telmo Society. Sa ikalawang taon ng Philippine Camper Stories, magkakaroon tayo ng kaunting pagbabago sa listener story submission segment ng San Telmo Society. Lahat ng kwentong makukuha ng ating podcast ay babasahin ko mismo. Maraming salamat sa mga kaibigan ng campsite na nagpahiram ng kanilang boses at oras sa mga kwento sa San Telmo Society sa una nitong taon. Simula ngayon, ang inyong kaibigang campmaster muna ang magbabasa ng ating mga kwento. Ngayong gabi, ang unang tampok natin ay ang kwento mula sa isang listener natin na tatawagin nating Zero. Ikinuwento ni Zero ang isang sandali mula sa pagbisita niya sa bahay ng kanyang kapatid. Pakinggan natin ang kwento ni Zero. Hi po, hindi ko alam kung paano ba magsisimula. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Zero. Ikukwento ko po sana yung mga karanasan ko sa bahay ng asawa ng ate ko sa Quezon City. Yung bahay nila, isa lang yung bintana. Tapos yung bintana na yun ay sa kwarto pa ng ate ko. Tuwing gabi, doon ako natutulog sa bahay nila kasi kaklose ko yung kapatid ng asawa ng ate ko. Marami na akong nararamdaman sa bahay nila. Lagi akong kinakabahan kapag patay na yung ilaw sa kusina, sa sala, pati sa kwarto nila. May mga mabibigat akong nararamdaman pero sila ate ko, ganun din sila. Pero di na lang nila pinapansin ang mga iyon. Ganun na lang din ang ginagawa ko. Pero mas lalong lumakas yung naramdaman ko nung namatay yung mama ng asawa ng ate ko. Hindi ako mahilig dumalo sa mga burol kasi lagi akong nasusuka sa amoy na sobrang tapang na malansa. Ewan, kapag may burol at kailangan talagang pumunta, nasa labas lang ako at ayokong pumasok sa bahay ng kung sino man ang namatay. Eto po, babalik tayo sa bahay ni ate. Napag-isipan kasi namin na manood ng Netflix sa sala ni Ces, yung kapatid ng asawa ni ate. At doon na kami matutulog sa sala. Nanood kami ng 3 horror movies at 3 AM naming naisipang matulog. Kahit di pa ako inaantok, umuo na lang ako sa kanya. Lagi naman kasi namin ginagawang manood ng horror movie tuwing gabi at sa sala na kami natutulog pagkatapos. Nung patulog na kaming dalawa, umiga siyang nakatalikod sa akin. At ako naman, nakatihaya lang at nakatingin sa kisame habang hinihintay magpaantok. Nung naramdaman ko ng inaantok ako ay nagkumot na ako at pati mukha ko kasama na sa loob ng kumot. Mga 3 minuto na din siguro ang lumipas at ganun pa rin ang posture ng higa ko. Nakapikit na ako nang may marinig akong dumaan. Mabigat ang paa niya. Akala ko si ate yun kasi mabigat ang paa nun kapag naglalakad. Tinanggal ko yung kumot at titingnan ko sana kung si ate nga ba yun. Hinintay ko kung lalabas si ate sa CR. Pero 5 minutes na ako naghihintay. Wala pa rin. Kaya naisipan ko na lang na magkumot uli at matulog na. Kung ano yung posture ko, ganun pa rin. Nung pumikit na ako, okay pa naman, payapa pa. Mga 2 minutes ang nakalipas. Ay may narinig ulit akong mabigat na paang naglalakad. At bigla siyang huminto sa may tabi ko. Nakapikit ako nun pero pakiramdam ko ay nakatingin siya sa akin. Tapos nung naisipan ko na sana haharap ako sa katabi ko, ay biglang bumigat ang nararamdaman ko. Parang may nakadagan sa akin na maitim na ewan. Hindi siya totally nakadagan sa akin. Yung parang nakalutang lang siya at nakatingin siya sa akin. Yun ang nakikita ko sa labas ng kumot ko. Mga 3 minuto din siguro yun. Nawala na lang bigla yung nasa ibabaw ko matapos ang ilang minuto. Pawis na pawis ako at kinakabahan nung nakagalaw na ako. Sa takot ko ay kinalabit ko na si Ces para sumiksik na lang ako sa kanya. Hindi ako nakakakita pero malakas yung pakiramdam ko. Marami pa po akong nararamdaman sa bahay na yun. Pero isa po yan sa mga hindi ko makakalimutan. Maraming salamat po sa pagbabasa. Zero.
Salamat Zero sa pagbabahagi mo sa amin ng iyong kwento. Sana ay manatili kang ligtas at sana ay hindi ka nagambalain ng mga naglalakad sa inyong tahanan. Sa ating pagbabalik, samahan niyo ako at tunghayan natin ang kwento ni June at ang kanyang malalagim na karanasan kapag kumakagat na ang dilim. Sa pagpapatuloy ng Philippine Campfire Stories. Ang ikalawang kwento ay mula kay June. Ang mga kwento ni June ay nagaganap sa iba-ibang bahagi ng kanyang buhay. Ngunit may isang tanging tagpo na laging gumagambala sa kanya. Halina at pakinggan natin ang kwento ni June. Magandang gabi po, Campmaster, at sa mga kapwa ko campers. You can call me June. I'm an avid listener of your podcast since the start of this year, and I find it enlightening and at times amusing. This story that I will be sharing sa camp happened many years ago and also recently. Before I started working and during my stay here in Manila, as far as I can recall, I was inspired to share this story because of the previous episodes. I think part 3 or 4 ng San Telmo Society. Ever since nalaman ko ang tungkol sa sleep paralysis and or bangungot, doon ko lang nalaman na mas madalas akong makaranas ng sleep paralysis. Nakala ko ay simpleng nightmare lang. Bad habit ko talaga makatulog agad after kumain, pero for sleep paralysis, I've experienced it kahit hindi naman ako sobrang busog or sobrang pagod bago matulog. I like sleeping alone, lights off, and if possible, no sound at all. Kahit pahuni ng kuliglig yan. Bata pa lang ako, talagang madalas na akong makaranas ng sleep paralysis. I pray before going to sleep naman, pero may mga times talaga na nakakalimutan ko or midway ng prayer pa lang, nakakatulog na ako. I don't have an open third eye, pero nakakaramdam ako. I have had a fair share of the paranormal, and this I can confirm based on my experience, na kapag may mga nagpaparamdam, asahan ko that night or the next night, mas sleep paralysis na naman ako. At first, nilalaman talaga ako ng takot, lalo nang bata pa ako noon, elementary days. Naaabutan ko pa yung Magandang Gabi Bayan ni Cano Lee de Castro. At nung mag-high school naman ako, yung version ni Corina sa Rated K na talaga namang magpapalikot sa imahinasyon ko bago matulog at patayin ng ilaw. I grew up with the same familiar feeling kapag alam ko na sa sarili ko, "Hay, sleep paralysis na naman to." Magigising ang diwa ko but not my body. Unable to move, pero aware sa surroundings, which I believe was normal para sa mga nakakaranas ng sleep paralysis. Not until I saw a black figure habang nasa sleep paralysis ako. Nabasa ko sa isang site sa internet na you need to be able to move kahit alin sa body extremities mo, which are the hands and feet, para tuluyan kang magising. Pero nung time na magpakita yung shadow figure, hindi na ako nagigising. Kahit maigalaw ko ang mga daliri ko sa kamay at paa. When this happens, I give up trying to move any part of my body and start praying, which was effective. Not until the black figure started moving towards me. Hindi naman siya yung tipong maglalakad papalapit. The thing is, one night, makikita ko siya in my sleep paralysis state na malayo pa siya. For example, nasa pintuan. But the next night ma-experience ko ulit, magtatanong ako sa isip ko na bakit parang mas malapit na siya kumpara last time. There's this one night na I was so excited kasi luluwas na kami ng Manila in 1 week for the review for licensure exam. Engineering, to be exact. Nagche-check ako ng mga dadalhin ko pero hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. I woke up, but then again, sleep paralysis na naman. And this time, the black figure was standing sa paanan ng kama na tinutulugan ko. It was just there.
Sanay akong matulog ng patay ang ilaw, sumadilim. Pero naaalala ko, hindi ko naman napatay yung ilaw. Tapos yung mga gamit ko the way I left them bago ako makatulog, ganun pa rin ang posisyon. Pero bakit madilim? And the figure was even darker, like 2 or 3 shades darker than the room itself. Before I can move my lips to say a prayer, I woke up. Patay na rin yung ilaw. As I mentioned earlier, madalas ako makaranas ng sleep paralysis kapag may mga nagpaparamdam at doon sa kwartong iyon kung saan ako natutulog. Parang meron talaga. Yung tipong nakalock yung pinto ng CR pero biglang bubukas. Maririnig mo pa yung pagpihit ng doorknob. Minsan, yung mga gamit ko ang paglalaroan. Tipong hindi ko mahanap, then kapag pagod ka na sa paghahanap, makikita mo nasa tabi mo lang pala. There's also this one time, nakamunti ka na akong mahulog sa hagdanan. Kasi parang may tumulak sa akin. Ramdam ko yung puwersa sa likod ko. Mabuti na lang nakakapit ako sa railing. Take note, ako lang ang tao sa second floor. Back in 2015, 2 days before ng pagluwas namin sa Manila from Bicol, ito na naman si Black Figure. This time, hindi ko na naigalaw yung mga kamay at paa ko. I started praying Our Father. Pero to my horror, parang sumasabay yung Black Figure sa dasal ko. Sideways ang pagkakahiga ko noon at pumunta siya sa side ng kama kung saan nakatalikod ako. Nawala ako sa focus sa pagdadasal. Blank out ang utak ko. Hanggang sa may naramdaman akong matutulis na bagay sa likod ko. Kukunan niya pala yun. He or she was holding my shirt sa backside at unti-unti akong hinihila. Out of nowhere, I saw a flash of light. Ang nasabi ko na lang, "In Jesus' name, I revoke you." Umiyak na ako noon. Then for the third time of saying that phrase, I woke up. Hindi na ako nakatulog noon at masakit ang dibdib ko pagkagising ko. I thought that was my most terrifying experience regarding sleep paralysis. I thought wrong. Fast forward to 2018. I was working as project engineer in one of our projects here in Pasay. Galing ako sa overtime. Syempre, pagod. Hindi na ako nakapag half bath, not even nakapagpalit ng damit. Diretso tulog na ako nun. This time, may mga kasama na akong matulog. Mga workmates ko kasi sa staff house kami natutulog para malapit sa site. I woke up in the middle of the night. Tatayo sana ako kasi napansin kong naka-uniform pa rin ako para sana makapagpalit. Pero biglang hindi na naman ako makagalaw. After ilang years na hindi ko na siya na-experience, ito na naman siya. Bumalik na naman. Guess what? The figure which I thought stayed in Bicol was also there again with me sa paanan ng tinutulugan namin. And this time, the figure was a she. This time dahil may mga kasama na ako, mabilis na akong nagising. Mabuti na lang, gumalaw yung katabi ko sa bed at nahampas ako ng braso niya. The figure was translucent this time. Same as a glow-in-the-dark sticker. Still hovering, and her clothes were a plain white dress, like a nightgown. Every other night or once a week, nandun lang siya. Parang nakatingin o pinagmamasdan akong natutulog. O nakahiga, although hindi ko maaninag ang mukha niya. Hindi ko rin alam kung pareho lang sila ng Black Figure way back in 2015. Then one night, ako na lang ang gising. Naglalaro ng Mobile Legends sa phone habang nagpapaantok. Akala ko gising pa talaga ako kasi hawak ko pa yung phone ko. Kita ko pa nga yung screen na maliwanag at yung hero na gamit ko. Kaka-respond lang. And suddenly, ando na siya. Maya-maya, may sinabi siya. Sobrang hina nung una. Hanggang sa palakas. Ng palakas. At unti-unti na siyang lumalapit sa akin. Lumulutang siya at yung damit niya nililipad ng hangin at di ko alam kung saan nanggagaling kasi wala naman kaming electric fan dahil naka-aircon yung room. Nung malapit na siya, luminaw na rin sa akin yung sinasabi niya kanina. Akin ka lang. Ulit-ulit hanggang sa nakakabingi na. Pumikit ako.
Una, boses babae pa pero kalaunan may sumasamang malagong na boses. Matinis katulad ng sa bata, may garalgal, may parang umiiyak na nahihirapan. Sabay-sabay nilang binibigkas yung akin kalam. Tapos, biglang tumigil. Nang imulat ko ang mata ko, magkatapat na yung mukha naming dalawa. Pero wala siyang mukha. As in blanco yung mukha niya. Parang sa manikin. Pero walang pintura yung mata at bibig. Dahang-dahang umangat yung ulo niya pataas hanggang sa nakatingala na siya sa ceiling. Di ko na malayan, hawak niya na pala yung kamay ko na nakapatong sa dibdib ko. Wala na rin yung cellphone na hawak ko kanina lang. Unti-unting humihigpit yung mga kamay niya at bumabaon na rin yung kuko niya sa likod ng palad ko. Sumisigaw na naman ulit yung mga boses. Pagkayuko niya paharap muli sa mukha ko, nakita ko kung paano mapunit yung part ng mukha niya na dapat nandun yung bibig niya habang tumatawa. Napunit papunta sa tenga niya. Noong mga oras na yun, sumisigaw na ako. Humihingi na rin ng tulong. Umaasang gumalaw yung katabi kong matulog para magising din ako. Pumikit na lang ako noong mga oras na sumikip na ang dibdib ko. Niyuyugyug niya ako habang tumatawa, kasabay ang iba pang mga boses habang binipikas yung akin kalam. Maya-maya pa ay nagising ako. Yung katabi ko na pala yung yumuyugyug sa akin. Kanina pa raw ako umuungol na parang binabangungot. Mabuti na lang at ginising ako ng kasama ko. Pinainom niya ako ng tubig nang iangat ko na ang kamay ko para abutin ng baso. Doon ko na lang napansin na mamarka ng kalamot sa likod ng palad ko. Salamat Jun sa pagbabahagi ng kwento mo sa ating campsite. Hindi ko alam kung ano ang nilalang na nagpapakita kay Jun. Pero base sa kanyang kwento, kahit siguro sino ay matatakot kung sa sandali ng iyong pagtulog ay may gagambala sa iyo at pipigilan ang iyong pagpapahinga. Nasubukan na niya kayang kausapin ito? Dapat ba niyang kausapin ito? Ano sa tingin niyo mga campers? Inyo pong nasubaybayan ang isa na namang gabi ng Philippine Campfire Stories sa ating segment na San Telmo Society. Salamat kay Zero at kay June sa pagpapaunlak ng kwento. Lubhang nakapangingilabot ang inyong mga karanasan. Sana ay nakatulong kahit panandalian ang pakikinig ninyo upang maipahinga ang inyong mga sarili laban sa mga problema at hamon sa labas ng campsite na ito. Mapapakinggan nyo pa rin ng libre ang mga nakakaraang episodes sa lahat ng major podcast platforms. Maaari kayo mag-share sa ating mga kasama sa campsite ng inyong mga totoong kwentong kababalaghan. Maaari kayo mag-email sa campfirestoriesph@gmail.com at isasama natin ito sa ating story submission segment na San Telmo Society. Kung hindi nyo pa na-follow ang Philippine Campfire Stories ay i-hit nyo na ang follow button sa Spotify. Pati na rin ang notification bell para magsilbing paalaala kapag may bago na tayong episode. Maaari nyo ring i-follow at i-like ang ating mga social media accounts sa Twitter @CampfireStoryPH, sa Instagram @CampfireStoriesPH, at sa Facebook page na Philippine Campfire Stories. Muli, maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang dito na lamang po tayo ngayong gabi. At hanggang sa susunod nating kwentuhan.